Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid kong star viewers? Welcome back. Lagi-lagi po yan, namimiss ko kayo. At maraming salamat po sa inyong lahat dito at sa mga tumatangkilik, ano. Thank you guys sa mga umiidolo sa akin. Shout out po sa inyong lahat. Pasensya na hindi ko kayo maisa-isa. And you know who you are. Thank you po sa inyong lahat dito. I love you guys. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid? I do hope everybody are doing well. Alright, spiritual angels. Message. Okay, 8 of Swords. Someone missing you, kaya lang stuck siya. Could be busy ang taong ito, ano. This is timeless and collective. Mga kapatid, paalala ko lang, pakilakasan na lang po ng volume ng reading na ito dahil hindi ko po gamit ang aking microphone. Love lang po tayo dito sa aking YouTube channel, mga kapatid, ha. Huwag po tayong bitter. Love lang po. Okay, ano pa? Yeah, the Tower. This could be your ex. Changes. Siguro may mga changes na pangyayari. It could be LDR. No communication. I'm getting like, namimiss ka ng tao ito. Kaya lang, walang communication dahil busy ka siguro. Yes, adventurous ka. But, somehow, itong taong ito na stuck. Stuck siya sa kanyang, kinaroroonan or situation. It could be dahil married na siya or somehow ay nagtatrabaho siguro sa ibang bansa. But the two of you have distance. Ito yung tao na walang communication. It could be ex or recently wala kayong communication, ano, walang pag-uusap. This could be love reading, family, friendship. Someone missing you, thinking about you, na stuck siya. This person might be thinking na nagbago ka na mula nung, siguro nagbago ka dahil nasa ibang bansa ka na, nag-upgrade ka siguro. Yes, karamihan sa inyo dito is a dreamer. Marami kang pangarap. Ikaw yung taong punong-puno ng mga visions, pangarap, goal, and I think you do better than this person. Yung iba naman sa inyo, like again, career-oriented, goal-oriented, business-minded, no? Nag-a-abroad ka siguro. Like again, may mga LDR. This could be love reading, friendship, relationship. Like again, family member. Namimiss ka ng taong ito, iniisip ka sa malayo. Reminiscing from the past. It could be, somehow is, siguro siya ang nagsimulang hindi kumausap sa'yo or iniwan ka. This could be related dahil sa, I don't know, third party, married. Meron kasi itong married. Maybe this person's married. Or, like again guys, minsan nagkakapalit-palit yung energy, ha. This could be you or this person. Like again, walang communication, but this person missing you. And the reason siguro na walang communication sa inyo, dahil siguro nag-asawa ka na, o nag-abroad ka, o siguro busy ka ngayon sa iyong marriage life, or trabaho. Kasi meron itong work-related or career. Yes, vision. Meron kasi itong vision. So, maybe this person seeing you through their vision. Like again, you could be dealing with a person na psychic ka, no, mga kapatid. Maybe this person seeing you through their dreams. Napaniginipan ka siguro ng taong ito. And lately, wala kayong communication. But, yes, close. Noon, malapit kayo sa isa't isa, kaya lang may mga burdens, may mga bawal siguro, kaya this could be your sibling, iba dito, or ama, ina ng iyong mga anak, kapatid. This could be from the past, or work-related yung iba dito. Yeah, the person na siguro na sinaktan ka, binitray ka, kasi meron tayong betrayal kanina. Yes, or toxic. Maybe this person is a toxic, I don't know, toxic siguro sa inyo, masyadong controlling, kaya iniwasan mo siya, kinat off mo siya kasi meron itong kinat off, walang communication, struggle, yeah, and yeah, you guys are nurturing, kaya siguro tinanggal mo siya sa buhay mo, ano, or hindi mo siya kinausap dahil may pagkakaiba sa inyo, hot and cold, or sa personality din siguro, ano, may annoying, meron itong controlling, and siguro ngayon, yeah, this could be related sa relationship din, controlling. Yeah, like again, walang communication, kinat off mo siguro siya, iniwan mo siguro siya,
or no communication at this moment dahil napagod ka siguro na makipag-communicate sa taong ito dahil masyadong controlling. Yeah, that could be the reason. Or no communication dahil if this about ex, no, maybe ang taong ito ay committed na, in a relationship na, may bawal dito, and namimiss ka ng taong ito. Yeah, this person missing you, reminiscing from the past, thinking about from the past, and siguro, I'm getting like, if this person is like LDR, ano, or from a toxic relationship, very specific here, baka hindi siya masaya ngayon sa kanyang karelasyon if this person's in a relationship or married, and heavily ikaw yung iniisip niya recently. Namimiss ka niya, namiss niya yung bonding ninyo. There's a time na naiinggit ang taong ito sa inyo. Kasi siguro hindi siya masaya sa piniling ang tawag ito, buhay niya ngayon, no? Sabihin natin na noon single pa siya, pares kayong single, ano? Childhood friend or katrabaho, masaya kayo pareho, and somehow hindi mo nagustuhan ang person niya or ang karelasyon niya. Siguro nag-warn or winawarningan mo siya, no? Hindi mo siya gusto, toxic ang taong ito, hindi kayo match, ganito ganyan. Like again, gusto mo lang din naman na maging ano sa kanya, or caring ka lang naman sa kanya, no? You cared too much about this person. Kaya lang, minamasamaan niya yung mga advice mo sa kanya. So, and then, siguro, like again, you kind of person na may vision, no? You always think about the future. May mga tao lang din siguro na panandalian lang or ngayon lang dahil masaya sila. And they're taking risk that any decision or step, hindi nila nakikita yung future or magiging future nila sa taong ito or any situation, no? Sila yung mga tao na para bang nagmamadali palagi. Yeah, most of you here matured and always thinking about the future or nakikitaan mo na yung magiging resulta, no? Whatever situation. Kaya nga sa pagiging caring mo sa kapwa mo, no, kapatid, kaibigan, or I don't know who, this person, and namimiss ka ng taong ito. And yes, tama ka. Yes, tama ka kapatid dahil nakitaan mo yung vision mo or yung future ng taong ito or sitwasyon. Ngayon, ang taong ito ay nagsasuffer siya. Hindi siya masaya sa kanyang sitwasyon, karelasyon, work, whatever situation, whatever na pinili niya na mali pala siya. Nag-advise ka na nga, hindi pa rin niya, hindi niya kinuha yung advice mo. Para sa kanya siguro matigas ang ulo nito, ano, kahit anong advice mo sa kanya, hindi talaga niya kinukuha yung advice mo. So, yeah, that person choose wrong move, no? At sising-sisi siya. Yeah, hoping na may chance pa na may communication sa inyo. Siguro ilang beses mo na siyang sabihin natin na hindi mo gusto ang kanyang karelasyon. Alam mo na chick boy, chick girl yung karelasyon niya. Pero yun, puso ang pina-follow ng taong ito, ang sinusundan. Hindi yung utak, no? Or both side. Yeah. Kumbaga, kung ano yung nararamdaman niya ngayon, na masaya siya, yun lang ang sinusunod niya. But ikaw, alam mo na yung mangyayari. So, yan. Itong taong ito ay parang isip bata siguro, ano. Yeah. Okay, yeah. Isip bata. Yeah. Yeah, most of you here are like career-oriented, future-oriented, so vision, may mga psychic, mas pinapakiramdam mo ang iyong kutob or ginagawa mo or sinusunod mo ang iyong kutob, no, kaysa sa mga hindi pa nangyayari. But you know yourself and yeah, mas maganda kasi yung advance palagi, ano, hindi yung ngayon lang. Yeah, I'm so proud of you guys. Ano pa, alamin natin itong tao ngayon, bakit siya namimiss ang ating mga collective. Spirit Rangers, bakit niya namimiss ang ating mga collective? Ano pa? Who is this person? Okay. The Magician.
minamanifest ka ng taong ito. Meron naman kasi dito na, I'm getting like third party, siguro mali ang pinili niya. Noon, parang may time na kinukumpara kanya sa kanyang karelasyon, sa sitwasyon niya ngayon. What if, may mga what if ang taong ito, na what if ikaw palang pinili niya. Disin sana ay maging masaya kayo, disin sana ay, nagustuhan ng taong ito yung pagiging matured mo. That's the reason na na-miss ka niya. Napaka-matured mo and, yeah. Yun nga lang, nagkamali siya ng pinili. Okay. Siguro ang taong ito ay nagsinungaling din sa inyo, kaya hindi mo na siya kinausap. Yeah. Eight of Swords again, na-stuck siya. And, siguro naisipan niyang mag-reach out sa inyo para makawala siya sa kanyang sitwasyon, mag-reach out para humingi ng tulong, advice, nurturing ka kasi mga kapatid. Most of you here are healing. Nakapag-move on ka na sa taong ito, focus ka na sa future mo. And yeah, this person missing you dahil hindi siya masaya ngayon sa kanyang karelasyon, sitwasyon. Yes, most of you here are healing and nag-glow up kayo. Gumaganda, gumagwapo, mas naging aktibo. And meron kasi itong mas siniswerte kayo kaysa sa sitwasyon ng taong ito. And that's why this person feeling like trapped, no? Or meron kasi ditong nagsiselos, no? Buti pa si Collective, magandang buhay niya ngayon. Kaya nga hinahangaan ko si Collective kasi ito isa siya sa humahanga sa inyo. You're like a leader type. Goal-oriented. Napaka-strict minsan. And that's why this person looking back from the past, no? Yeah, namimiss ka ng taong ito, nalulungkot siya. Feeling niya nakalimutan mo na siya. Yeah, nakapag-move on ka na. Siguro sa nakikita niya sa mga social media, marami kang mga followers, marami na-inspired sa iyo. Like again, isa siya sa na-inspired sa inyo mga kapatid. And hoping na sana mag-reach out ka rin sa kanya. Hoping na hindi mo siya nakalimutan. Like again, the Fool. Merong awakening, nagising siya. That time na naging kayo, or that time na close pa kayo, like again, reminiscing from the past, yeah, masyado siyang nagmamadali. I don't know, nagmamadali sa pag-abroad, nagmamadali mag-asawa or nag-asawa. Yeah. Nagmamadali sa kanyang mga desisyon, and ngayon ay this person is facing their wrongdoings. Yeah, siguro sabihin natin na nagmamadali siya mag-asawa dahil may pera yung pinangasawa niya, kaya lang walang hindi siya naging masaya. No? Hindi siya masaya sa kanyang piniling sitwasyon. Like again, meron kasi ditong naging materialistic ang taong ito. Yeah. Kaya hindi siya masaya sa kanyang sitwasyon ngayon dahil para saan pa yung material na bagay kung emotionally and mentally stress, no? Ang bigay sa kanya. Okay. And this person admire you. Yeah, this person nagsisisi siya dahil hindi niya sinunod ang iyong mga either utos or mga advice. Like again, most of you here, nakitaan mo At sa kanya, hindi niya nakita iyon. Ang nakita niya lang is yung temporary. Yeah, kaya namimiss ka ng taong ito. Ngayon nasaktan siya, para bang minamalas siya ngayon, naging childish siya, nagmamadali, padalos-dalos. Yeah. What else pa? What is this person plan in the future? Kasi may plano siya sa future ninyo Anong pinaplano ng taong ito sa future ninyo pareho? Okay. Again, okay, this person's looking for the future na makawala siya. This could be divorce. Yeah. Like again, most likely dito is hindi siya masaya sa kanyang current situation, relationship, married life. Na-stuck siya, or this could be about sa work. Somehow is pinangakuan niya. May pinangakuan siya. Like again, contract, signing contract, married, work. Kaya lang, it's not working for this person. Kaya namimiss ka niya. Siguro hoping na mag-reach out siya sa inyo, hihingi ng tulong regarding sa kanyang sitwasyon ngayon na na-stuck siya. Hoping na ma-reverse yung contract or kontrata na pinirmahan niya or pinangakuan niya. I don't know. Siguro, like again, in-admire ka niya dahil ikaw yung matalino, marami kang alam, and hoping na makagawa ka ng
something na magkaroon ng resolba ang kanyang sitwasyon. Yeah. Problem solving ka, kapatid. Yeah. Matalino ka. No? Yeah. Matalino and looking forward na ikaw yung knight in shining armor niya. Ang siya magre-rescue. Rescuer. Parang Dora the Explorer, ano? Namimiss ka ng taong ito. Gusto niyang sana ibisitahin mo rin siya. Yeah. Okay. No communication. And you guys are admirable, stable, financially stable, emotionally stable. This person's looking back from the past, hoping na sana mag-reach out ka, hoping na mapagbigyan mo siya, magkaroon pa ng chance sa inyong communication. Big time, namimiss ka ng taong ito. And like again, this person's not happy. Siguro na-betray ito ng taong ito or facing their karma or third party, no? This person want your, or gusto niya hihingi ng pagpapatawad dahil may third party, pinagpalit ka sa iba, siguro kinontrol siya ng iba. Yeah. Okay, alamin pa natin ang kanyang zodiac sign. Sino itong taong namimiss ka? And nagkamali kasi siya ng pinili, guys, or decision. Yeah. Siya yung taong ura-urada ba? Hindi iniisip yung magiging resulta for the future. So we have here Taurus. Confirm Taurus missing you. Number 5, again, May, Taurus, Gemini, malakas dito yung Taurus. Okay, Libra, missing you, air sign, yes. And 11, November. Maybe this person mag-reach out sa inyo on the 5th, 11, could be hours, no, weeks, days. Yeah, mag-reach out ang taong ito. So, hanggang dito naman kapatid, I do hope nag-enjoy ka sa reading na ito. Ang taong ito yung namimiss ka, exes, somebody na no communication, close friend. Yeah. And you know who this person are. Kasi karamihan sa inyo, napaka psychic, no? Or mas alam mo, no? You're the kind of person na iniisip mo yung future before making any decision or any steps. So, I'm so proud of you whenever you guys do this. Dapat ganun talaga iniisip nyo. Bago kayo pumipili or gumagawa ng hakbang decision, dapat talaga ay i-vision nyo muna ano yung magiging resulta at the end of the day. And that's what this person facing right now. Kasi naging ura-urada siya, no? Yeah. The Fool is napaka-chay. So, guys, pahabol ko lang yung initials, no? Para may clue tayo kung sino itong namimiss ka, naalalang mag-reach out, or namimiss yung nakaraan, itong taong ito stuck, ano. So, like again guys, you could be dealing with a person na matigas ang ulo, mataas ang pride, and feeling niya na siguro nasasakal siya. This could be, like again guys, relationship, friendship, could be co-worker, family member. Recently, wala kayong usapan, or recently, yung iba dito, siguro talagang kina-cut off mo na siya sa buhay mo. And yeah, namimiss ka ng taong ito. Yung iba naman, it's just that wala kayong communication, no? Yeah, like again, LDR, work-related. And that's siguro ang taong ito ay ibang pinili or noon ay naging padalos-dalos siya, no? At feeling niya para bang like again, may pinili kasi siya. Mas pinili niya yung opportunity. Opportunity sa relationship, opportunity sa career, or mag-abroad, or dahil siguro sa sahod, malaki yung sahod, or it could be sa relationship na opportunity sa kanya na may mapera, no? Mapera siguro yung mapapangasawa niya, or like again, samot-saring energy na kukuha ko dito. So, kunin nyo lang mga kapatid kung saan kayo nakakasunit. Kung hindi naman, para yun sa ibang kapatid nating nanonood dito. So, wag po tayong bitter kung hindi man lahat resonate sa inyo, ano? Para po to sa specific person na mararamdaman itong energy or feel itong reading na ito. Alright? So, kunin natin ang initials ng taong ito, yung initials ng kadili niya. Sino itong taong namimiss ka, gusto mag-reach out, nagsisisi dahil sa pinili niya, sa mga actions niya from the past. So, we have here P, L, siguro ito yung ama, ina ng inyong mga anak, kung may mga anak kayo sa taong ito, ex ninyo. Again, like I'm getting like S. Yeah, S, or again, 5. Tumalon yung 5. Yeah, so confirm, Gemini, yeah, May, yes, May or Taurus, or siguro in the 5 hours, like again guys, hours, days, or it could be the date, ano. Sino pa ito, kapatid, Spirit Angels, U, O,
Ano pa? Initials ng taong kadil ng ating collective. Na-stuck siya ngayon. Again, confirm P. Okay, Papa, Mama. Okay, C. Ano pa? Final. Sino itong taong kadil ng ating collective na miss at stranded siya ngayon sa kanyang, it could be sa kanyang karelasyon, hindi masaya, financially unstable, and J. Okay. It could be Jen, Jennifer, Janet, Junjun. Okay, so that could be like again X. Nakuha na ko naman X and H, L, pahabol lang, I, O. Alright, so double P, L, N, G, U. Okay. Yeah, ang tawag ito ay problematic, ano. So, yeah, ikaw ang naalala niya, naisip ka niya, nagsisisi siya dahil sa naging padalos-dalos na pinipili niyang opportunity yan, no? Hindi siya nag-iisip. Yeah, temporary lang yung iniisip niya. Akala niya pang matagalan ito, yun pala ay hindi pala maganda. So, tama ka. Yes, nagsisi siya dahil ang totoo ay tama ka. Dapat pala ay makinig siya sa inyo, no? Like again, you could be dealing with a childish person, makitid ang pang-iisip, or siguro ginost ka, or binitray ka ng tao. Ito kasi mayroong betrayal. Or this could be the person na kadil mo ngayon. Maybe this person been into situation na betrayal, ano, third party, or people around them na feeling malungkot siya. Like again, hindi siya masaya sa kanyang sitwasyon ngayon. So, this person thinking about you, mag-reach out, feeling stuck, siguro may mga changes sa buhay niya, at siguro, like again, mentality issue, may mga issues siya ngayon kinakaharap, and yeah, ikaw ang kasalukuyang iniisip niya na mag-reach out. Siguro nahiya siya, baka may pumipigil sa kanya. It could be pumipigil na ka-partner, pumipigil dahil nahiya siguro siya mag-reach out dahil nasabihan mo na siya, ilang beses mo na siyang nasabihan, and kaya ang tao ito na stuck, nahiya. Like again, may pride, and may mga past issue, and yeah, may mga bagay siguro na hindi na kailangan maibalik. Like again, this person is facing their calamity. Yeah, imbalance, mga changes sa mga padalos-dalos na desisyon na nagawa niya at nagsisi itong taong ito. So, hanggang dito lang mga kapatid. I do hope nag-enjoy ka sa reading na ito. I love you guys, and I'll see you guys in the next reading. Bye, thank you.